Good morning, everyone. Our topic for today is from the book of Matthew, chapter 13, verse 33, The Influential Kingdom of God. Sabi dito, isa pang pagkahalin tulad ang ikinuwento ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng pampalasang inihalo ng babae sa isang malaking palanggana ng harina at napaalsa nito ang buong masa ng harina. So, ang Kingdom of God daw ay ang paghahari ng Panginoon ay isang parang yeast, pampaalsa, na kapag hinalo sa harina, ito yung impact nito ay naapapaalsa nito ang buong masa ng harina. Kumbaga nagkakaroon ito ng, yun yung nagpapalaki sa isang tinapay. Kaya, yung kahit isang malaking palanggana pa daw yan, ay napapaalsa niya yung buong masa ng harina. Kasi, ang Kingdom of God ay merong mga pinapamunuan. Yung Kingdom of Heaven, galing siya sa langit. Bumaba dito sa lupa, sasakupin ang kaharian ng tao. So, yung kingdom natin na hulog sa kasalanan ay sasakupin ng Yeso Cristo. Yung Kingdom of Heaven, yun yung lalaganap. Yung kingdom ng tao ay sasakupin magiging kaharian ng Diyos at ng Mesaya para pagharian niya ng walang hanggan. So, i-colonize ng heaven. Hindi daw ito invisible na kaya nga tinawag na hindi invisible kingdom kasi magiging influensya siya sa buong mundo. At para ma-realize natin na bagamat minsan nawawalan tayo ng pananampalataya, pero yung kingdom ng Diyos narito lang. Nandito lang at yun yung makapangyarihan na ibigay sa atin na kung papaano katulad ng minasang harina at nilagyan ng pampaalsa. Hindi natin nakikita pero habang naluluto siya, nag-i-influensya siya, umaalsa yung tinapay. At hanggang sa umalsa yung tinapay. Pero yung nilagay na Yesu yun, hindi siya gaano kita. Kasi, konti lang. So, parang yung paghahari ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi, hindi mo nararamdaman, pero naghahari na yung kapangyarihan ng Diyos. Hanggat ang lahat ay sumamba. Dahil, naghahari ang Diyos sa lahat, sa bawat tao at sa lahat ng bansa. Yung great mission na ginawa ng Diyos bago siya umakit sa langit na gagawin mga tagasunod ang lahat ng bansa. Kaya mai-influensyaan ang buong mundo, ang bawat bansa na maging Kristiyano, maging tagasunod, maging followers ni Jesus Christ. Dahil sa gawain niya, yung redemptive works of God na sinimulan niya yung pagtutubos sa pangako, sinimulan niyang isagawa at lumalago sa kasalukuyan at kukumpletohan sa hinaharap. Yun yung biblical hope na yung future natin
is bright and beautiful dahil sa redemptive work ng Diyos. Yung pagtubos niya ng mga kasalanan ng buong tao. So, lahat magiging 99% na mananampalataya ang mga tao. So, kailangan lang natin na pagtiwalaan ng ating Diyos nang hindi siya tumitigil sa pagtubos ng bawat bansa. So, kailangan ma-impluwensyahan tayo ng glory of God na parang mag-impluwensya ka kahit konti, pero ang lahat ay magpapatuloy na mag-impluwensya din sa iba. Kaya kung wala kang influence, kailangan ipanalangin natin na magkaroon tayo ng impluwensya sa iba. Makapag-share ng gospel, impluwensya sa bawat tao na maging tagasunod na Jesus. Maging influential tayo na maging huwaran sa mga tao nakapaligid sa atin na mabigyan ng or makabahagi tayo ng hopes at salita ng Diyos para sa paglapit sa Panginoon at maka-encourage tayo ng mga tao na makakilala sa Kanya para maramdaman nila yung pag-ibig at presensya ng Diyos sa pamamagitan ng paraan ng ating pamumuhay bilang tagasunod ng ating Diyos. Maging katulad tayo ng Diyos na magkaroon ng pagbabago, makapagtulot ng pagbabago sa iba, na maramdaman nila yung mabigyan tayo ng yung hope na meron tayo or yung influensya ng Diyos, ng influensya ng salita ng Diyos na meron tayo, makapagpahagi sa iba, magkaroon sila ng paniniwala na gumagawa ng mabuti ang Diyos at nagmamahal sa bawat isa. So, yun ang mga katuroan na dapat nating ipamahagi bilang Kristiyano na magkaroon ng pagbabahagi sa iba, maka-impluwensya at magkaroon ng paniniwala na yung ibang hindi naniniwala, magkaroon sila ng pananampalataya at makakita sila or makakilala sa Diyos. So, bilang Christian, huwag tayong titigil na makapagpahagi sa iba, na makapag-impluwensya, na yung mga hindi nakakakilala sa Diyos ay maturuan natin sila na unti-unti makakilala, makapag-share tayo ng mga salita ng Diyos na pwedeng makapagpamulat sa kanila kung gaano kabuti at gaano kadakila ang ating Panginoong Jesucristo. So, be influential at magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Pati na yung mga taong nakapaligid sa atin, lalong-lalo na yung mga taong hindi nakakilala sa Kanya. So, yun po yung mga katuroan na maibabahagi natin sa bawat isa na nakasulat sa Matthew chapter 13 verse 33. So, yun lamang po at sana'y makatulong sa bawat isa ang devotions nito. Magkaroon ng pagkakakilala sa Diyos ang mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. So, hanggang sa muli, maraming salamat.